Hello po Sir Alex, ako nga pala si Adele at may gusto po akong i-share sa inyo tungkol sa karanasan ng pamilya ng pinsan ko sa aswang. Palipat-lipat kami ng lugar kasi mahirap po ang aming pamilya. Ang trabaho ng aking tatay, tanging paglalako lamang po ng isda at gulay sa mga baryo-baryo gamit ang kanyang maliit na bisikleta na merong sidecar. PWD po ang tatay namin dahil naputol ang kaliwang braso ng madisgrasya. Ako ang panganay sa amin. Dalawa pa lang kami na magkapatid noon. Tuwing Sabado, sinasamahan ko si tatay na magbenta ng mga isda at gulay at ako po yung kanyang driver. Grade 6 ako noon pero 14 years old na po ako, Sir Alex. Dahil na rin sa pahinto-hinto sa pag-aaral. Mahirap ang buhay, mahirap. Tandang-tanda ko pa, bigla na lang kaming papaalisin sa tinitirhan namin. Kaya hayon, nahihinto sa pag-aaral. So eto na nga po. Lumipat kami sa isang baryo na kung saan malayo sa syudad. Malapit na ito sa paanan ng bundok. May mga kapitbahay naman pero hindi siya ganun kalapit. Maganda ang takbo ng paninda namin doon kasi bumibili talaga ang mga tao. Siguro dala na rin ng awa kasi nga putol ang kamay ng tatay namin na nagbebisikleta pa. Hanggang sa mabuntis ang mama ko at mga anak, bali 3 na kaming magkakapatid. Mula noon, hindi na muna ako pinapasama ni nanay kay tatay tuwing Sabado kasi walang alalay sa kanya sa mga gawaing bahay. Ang isa naming kapatid ay hindi rin yun maasahan dahil maliit pa. Wala pang 1-year-old ang bunso namin nang mangyari ito. Minsan isang gabi, may narinig kaming huni ng tiktik. Malakas ito tapos humina hanggang sa mawala. Wala pa kaming ideya no na ang mga tiktik pala ay aswang. As in know-how po kami sir tungkol sa mga bagay na ganyan. Walang alam ika nga sa mga aswang. Naging madalas pa ang pagbisita ng tiktik. Walang mintis tuwing gabi na. Malakas tapos hihina hanggang sa maglaho ang tinig nito. Hindi naman po kami natatakot nun bagkus natutuwa pa nga kasi meron palang ibon na kakaiba ang huni na dumadaan tuwing gabi. Naakala talaga namin normal na ibon lang. Ngunit sa tuwing dumadaan ito, gano'n naman ang pagkaligalig ng bunso naming kapatid. Bigla na lang siyang iiyak. Gusto niya lagi nakayakap sa kanya si nanay. Para bang meron itong kinatatakutan kahit na maliit na bata pa lang. Isang gabi pa, narinig na naman naming dumaan ang tiktik. Pagkahina ng tunog nito, biglang may kumalabog sa bubong ng bahay namin. Parang may nabangga o kung anumang nangyari sa taas kasi umuga talaga yung bahay. Kasunod nun, may parang pato sa labas na, alam niyo yung patong lalaki na nag-iingay. Parang ganon. Do'y walang tigil sa pag-iyak ang bunso namin kaya putol-putol ang tulog ng gabi na yon. Kinabukasan, sinabi ni nanay sa kapitbahay naming matanda dahil napadaan itong merong karga-kargang bata na maliit din na apo niya raw. Nagtanong si nanay kung hindi ba iyakin ang bata. Sagot ng matanda, hindi naman kapag doon sila matutulog sa kanila. Ang anak mo ba, iyakin? Upo manang eh. Kada gabi na lang itong umiiyak. Sinitsyempo pa talaga ng mga alas 11 o alas 12 ng gabi kung kailan mahimbing na ang tulog namin. Ganon ba? Mukhang may mali dyan. Uy Inday, hindi kaya inaaswang yung anak mo? Ano, inaaswang? Parang hindi naman po. Uy, hindi normal sa bata na bigla na lang iiyak ng hating gabi. Duda ko inaaswang yan. Ganun po ba, Manang? Oo. Eka, wala ba kayong napapansin na kakaibang bisita dyan sa bahay ninyo? Wala naman po. Maliban lang dun sa ibon na dumadaan tuwing gabi. Pag mawala huni, ayun, iiyak naman anak ko. Nako, yun na yun.
Tinanong si nanay ng kapitbahay kung ano ang tinig ng ibon na sinasabi niya. So dinescribe niya na yun nga, tik-tik. Ang sabi ni Manang Minerva, "Ay hala, aswang yan, Inday. Kaya umiiyak ang anak mo." "Ganun po ba yung tik-tik?" "Oo, aswang iyan." "Naku, ano po bang dapat naming gawin, Manang? Gabi-gabi po naming maririnig yan dito eh." "Hayaan mo, tuturuan kita." May mga sinabi si Manang Minerva kay nanay. Ayon sa kanya, ang mga aswang daw ay mapandin lang. Kapag marinig mo ang huni na malakas, nasa malayo daw yan. Kapag mahina, nasa malapit. Paraan umano nila yan upang hindi sila mapansin o malaman ng mga tao sa bahay na kanilang pinupuntahan. Nasyak si nanay sa kanyang mga nalaman. Yung ingay nito baliktad pala. Maging ako narinig ko mahina, akala ko malayo. Hindi pala ganun. Nalaman ni nanay mula sa bibig ng kapitbahay naming si Manang Minerva, meron palang bagong lipat sa baryo na suspetsya nila mga aswang. Yung babae, may malaking nunal sa gilid ng ilong. Nauna pa umano sa amin ang mag-asawa na lumipat doon pero hindi pa rin nila nakikilala ang mga tunay na pangalan at kung saan nagmula sa kadahilanang hindi raw nakikipagkapit bahay para umanong may sariling mundo ang dalawa. Hindi na rin nila pinapansin kasi nga mahirap daw yung taong ganun. Baka mamaya ayon sa kanya baka mga kriminal. Ang tawag lang daw sa kanya sa tindahan kapag bibili ito, Inday daw ang pangalan. Hanggang sa merong kumalat na tsismis noon na itong babae ay nakita umano ng bata na sumilip sa bintana ng bahay nila. Nakilala ito dahil sa malaking nunal sa gilid ng ilong. Ang bata, nagbabantay daw sa kapatid nito na ilang days pa lang magmula nung isinilang sa loob ng kanilang kwarto. Ang nanay ay nasa kusina. Pagkakita niya, sumigaw siya at turo ng turo sa bintana kaya agad itong pinuntahan ng ina. Akala niya'y kung ano na nangyari sa sanggol na binabantayan nito. Kasi iyak daw siya ng iyak at sabi, si Inday na kapitbahay nila pulang-pula ang mata na sa bintana. Magmula noon, nagsuspetsya na sila na aswang itong bagong salta sa lugar. Hindi naman daw pwede basta na lang puntahan at kumprontahin kasi nga hindi naman sapat yung ebidensya. Ang nangyari noon, naging maingat na lang ang mga magkakapitbahay sa mag-asawa. Sabi naman ni nanay kay Manang Minerva, kaya pala noong minsang nakasalubong niya ang dalawa sa daan, titig na titig ang mga ito sa bunso naming kapatid na ilang linggo pa lang magmula nung ipinanganak. Ang nakakatakot pa sa experience namin, dumating sa point na hinahalukay na yung bubong, bintana at mga pintuan ng bahay namin. Kung hindi sa kusina, sa harap na pintuan ang kinakalmot. At dahil palagi namang pumupunta si tatay sa palengke, bumili siya ng buntot pagi sa mga nagbebenta ng mga pangontra roon. Kasi yon ang isa sa tinuro ng kapitbahay namin na mabisa umanong pangtaboy. 3 ang binili ni tatay. Pagkatapos sinabit sa bintana ng kwarto, sa sala at ang isa ay sa kusina. Kapag may mapansin daw kaming aswang sa paligid, ihampas lang daw sa bintana at sa sahig ng bahay ang buntot pagi. Matatakot daw ang aswang sa bagay na yon dahil makakapatay daw sa kanila kapag sila'y matamaan. So eto na nga po. Nang gabi na yon, may dumaan na naman na tiktik. Kung dati natutuwa kaming marinig yun, ngunit dahil nalaman namin ang katotohanan sa likod ng mapang-akit na tinig nito, ang tuwa ay napalitan ng takot. Gaya ng dati, malakas ang huni tapos humina hanggang sa maglaho. Maya-maya lang ay, batid talaga namin sa loob ng kwarto na may dumapo sa bubong ng aming bahay. Si tatay naman na nakatayo na nun, kukunin na sana niya ang buntot pagi kaso
Bago pa man maabot, biglang lumipad palayo ang aswang at sinundan iyon ng tuloy-tuloy na huni hanggang sa maglaho. Ayon kay Manang Minerva, naramdaman daw nito na meron kaming buntot pagi sa loob ng bahay. Kaya hayon, pagkadapo pa lang ay agad ding lumayas. Nasabi namin, epektibo talaga ang buntot pagi. Magmula noon, madalang na lang dumaan ang tiktik. At kung dadaan man ito, malayo siya sa bahay namin, dun siya banda sa isa pang kapitbahay. At simula noon, hindi naligalig ang kapatid namin sa gabi. Maayos na ang kanyang tulog at gigising lamang kapag nagugutom. Isang gabi, siguro mga 2:00 ng madaling araw noon. Nagising kaming lahat dahil nagkagulo ang kapitbahay. Sa unahan lang banda ito, kung saan merong kakasilang na anak. Dinig namin ang boses ng mga lalaki. Sumisigaw sila na, "May aswang, may aswang. Habulin mo, tumakbo sa likod." Nalaman na lang namin kinabukasan, pinasok daw pala sila ng aswang. Tinangkang kunin ang sanggol kaso nakamalay ang nanay kaya ayon, nagkagulo sila sa loob ng bahay dahil yung aswang ay tumatakbo paikot-ikot. Dumaan daw sa maliit na butas ng dingding pero hindi nakalabas agad. Ayon sa kwento ng nanay, maitim na mabalahibong kamay ang kanyang nakita na inaabot ang anak sa hinihigaan nila. Parang nakaupo raw sa baba ang aswang, nagkukubli kasi mataas yung kama nila. At dahil ayon na nga na malaya ng ina, nagkagulo talaga sila. Malaking pusang itim ang nakikita nilang palundag-lundag sa loob ng kwarto. Malangsa ang amoy, nakatindig ang mga balahibo at malaki ang mata. Basta hindi raw po normal na pusa ito. Nagpaikot-ikot daw sa kwarto dahil yung butas na sinira nito sa dingding. Doon kasi nakapwesto ang asawa ng babae na noon ay nakahawak ng itak. Hindi pa nila alam na doon pala dumaan kasi maliit lang talaga ang butas na yon na gawa mismo ng aswang. Hinabol ito ng mister at bago tuluyang makalabas, nataga niya sa may lieg. Pagkatama, lumusot lang daw sa butas ng walang kahirap-hirap. Mabilis pa sa 4:00 kumalat ang tsismis. Walang ibang sinususpetsahan kundi ang bagong lipat na kapitbahay. Minanmanan nila ito pero hindi na lumalabas yung babae. Mas lalong naging mailap sa mga tao at makalipas lang ang ilang araw, may isang residente ang nakapagsabi na nakita niya umano ang mag-asawa ng mga 6:00 pasado ng gabi sa may sapa na may dalang mga gamit. 2 malalaking bag at may mga sako pa. Yung babae, meron umanong benda ang likod ng ulo nito hanggang sa may batok. So dun pa lang, nakakaduda na. Nais man nilang malaman ang katotohanan sa likod ng malaking sugat na iyon. Kaso, napag-alaman na lang nila, lumayas na pala ang dalawa gawa ng nabubuking na ng mga tao. Malamang yung sugat nito sa likod, baka may koneksyon doon sa pusa na nataga ng kapitbahay. Subalit hindi talaga malalaman ang tunay na dahilan. Kasi nga noon pa man hindi nakikipag-usap ang mag-asawa na yon sa mga tao at isa pa, huli na nilang nalaman na umalis na ang mga ito. Simula nung wala na sila, nawala na rin yung tiktik na madalas na naririnig naming dumadaan tuwing gabi. Nagpasalamat ang mga residente, lalo na kami na may maliit na bata kasi wala nang salot na aswang. Nawala ang takot ng mga buntis at nanay na mayroong sanggol. Sa paglisan ng mag-asawa at sa bendang nakitang nakatali sa ulo ng babae, nagpapahiwatig lang ito na may kinalaman siya sa kaguluhang nangyari sa kapitbahay. Maituturing na katibayan, aswang ang babaeng kapitbahay na bagong lipat. Bonus story, Lumang Bahay.
Hello Sir Alex, as well as sa mga listeners ninyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po sanang i-share itong experience na hindi ko malilimutan. Mahilig po kami maglaro ng kapatid ko. 1 taon lang po ang gap namin. 4 kaming laging naglalaro kasama yung 2 kapitbahay namin na mga kababata lang. Sa gawing unahan mula sa aming tahanan, meron pong lumang bahay doon. Matagal na iniwan ng dating mga nakatira at doon po kami madalas naglalaro sa bakuran nito. Malapit lang naman sa bahay namin. Lagi po kaming pinapayuhan ni Mama, wag daw magpagabi doon kasi may nakatira raw sa lumang bahay na yon na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Yun din umano ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang mga dating nakatira dito. Nakakatakot din naman talaga tignan ang bahay gawa ng napuno ng mga sapot ng gagamba. Alam niyo yung Kastila type na bahay, hila-hila ang bintana tapos may disenyo na square-square na puti. Ganun po ang itsura niya tapos nakabukas lang ang isang bintana sa 2nd floor. Creepy siya titignan lalo pat natatabunan na ng mga dahon ng kaimito na nasa tabi ng bahay na ito. Sa tuwing titignan ko ito, pakiramdam ko may tao sa loob. Natutunan ko sa iba, guni-guni lang daw. Pero sa kabila ng mga paalala ng aking nanay, doon pa rin kami naglalaro dahil malawak ang bakuran at 4 naman po kami ang laging magkasama. One time Sir Alex around 4:30 p.m. may dalang bagong bola ang 2 kaibigan ko. Sa kadahilanang meron pong ring sa kapitbahay, naglaro kaming 4. Sobrang ingay namin noon, sige kami tawanan dahil puro kami hindi marunong maglaro. Shoot lang ng shoot, sigaw ng sigaw tas inabot kami ng malapit ng magtakip silim. Ang ingay pa din namin, maya-maya lang. Pagtira ko po sa bula ay tumalbog ito sa bintana ng bahay na luma. Sobrang tigas kasi ng bola kaya malakas ang talbog. Pumasok siya sa loob dahil bukas lang ang bintana noon. Hala, kunin mo ang bola. Sabi pa ng kaibigan kong si Lando na may-ari ng bola. Ni, sarado ang pintuan yan eh. Bukas siguro yan. Teka, tawagin ko na lang si Mama. Pupuntahan ko na sana ang aking nanay. Kaso bigla na lang pong parang may nagdadabog sa 2nd floor. Tapos yung bola po sir ay init siya palabas. Ang creepy lang dahil wala pong tao sa loob. Alam naming lahat yun. Nagtaka kami kung sino ang nandun. Kaya nagtawag pa ang mga kaibigan ko kung sino nagtapon ng bola. Pero wala pong sumasagot. At dahil dumidilim na ng mga oras na yon ay nag-decide na kaming umuwi lahat. Ako noon, nakatitig pa rin sa 2nd floor kasi pakiramdam ko talaga may nakatingin sa amin. Nang ilang sandali pa, may nakita po akong itim na figura ng tao na dumungaw sa bintana. Tinuro ko ito sa aking mga kaibigan, hindi nila nakikita. Sa takot ay napatakbo ako, Sir Alex, pati sila, sumunod na rin sa akin. Magmula noon, lagi ko nang nakikita yung itim na taong malaki na dumudungaw sa bintana ng lumang bahay. At ang nakakatakot dito, ako lang po ang nakakakita sa kanya. At magmula noon, natatakot na po ako kasi para bang may nakabantay o nakabuntot sa akin. Kapag naman mapadaan kami sa tapat ng lumang bahay, hindi ko po mapipigilang lumingon dahil pakiramdam ko tinatawag niya ako. Kapag lilingon na, nandoon talaga siya sa bintana, hindi ko alam kung ano. Basta figura po siya ng tao na parang anino lang. Dumating sa punto Sir Alex na nagkasakit na ako. May isang gabi nagising ako at nakita kong nandoon sa bintana namin ang itim na figura ng taong yon. Nang dahil do'y dinala ako sa albularyo. Ayon, sabi niya, nabuksan ang aking 3rd eye at na-attract daw sa akin ang masamang elemento na yon na nakatira sa lumang bahay. Isa umano sa dahilan, yung bola na tumama sa kwarto. Take note, wala kaming kinuwento sa albularyo sir regarding sa bola pero nalaman niya.
Matapos noon, awa naman po ng Diyos, naging maayos po ang aking kalagayan. At hindi ko na rin po nakikita yung itim na tao sa lumang bahay.